Ilang araw, nandito kami ngayon para mag-interview tungkol sa abortion sa simbahan. Kasama natin sila. Ate Nelly, Ate Belen, and Ate Lisa. Ate Lisa. Natin kung ng kanilang opinion. Ano po sa tingin nyo about abortion? Ako, una sa lahat, talagang sa salita ng abort na illegal, kasalanan na yun, lalo na sa simbahan ko. Kasalanan yun kasi sa loob pa lang ng katawan ng babae. Inano mo na agad, pinigilan mo na agad ang kanyang buhay. So, talagang kasalanan ng pag-abort ng isang kahit kasi nasabi mo, dugo pa lang yan eh. Yan ay buhay na yan na nilalang na yan ng Panginoon. So, kasalanan yan. Kasi ate ko, tingnan mo masasabi mo sa abortion. Masasabi ko sa una sa lahat, kasalanan sa Diyos pag-aabort ng isang bata kung nasa istangata. Yung sinapupunan, dapat bago gawin ng isang bagay, pinag-iisipan. Diba? Lalo ba yung mga kabataan? Dapat bago ginagawa yung pinag-iisipan kasi pag dumating ang time na nandiyan na, kahihiyan na, ang ginagawa ay a-abort. So, iyan ay sa batas, kumbaga, sa batas ng simbahan. Hindi, katulad namin na talagang, ang pananampalataya. So, para sa akin, parang hindi tama. Hindi tama yung abortion na ipaiira. Lalo ngayon, magkakaroon ng batas para sa abortion. Para sa akin, parang hindi tama. Yung gusto mo, legal. Oo. Legal. Abortion, kasi ako ay talagang lumaki na ng simbahan is talagang kasalanan, mortal sin. Pag sinabing abortion, kasi yan ay ano ng Diyos yan nga, dapat sinisira natin yung plano ng Diyos. Kasi may mga plano ng Diyos, malay mo yung batang yun ay dapat lalaki siya na magpapakinabangan ng lipunan na dahil sa tao, sinira yung plano ng Diyos. Tapos walang kasalanan yung unang-una, walang kasalanan yung bata, kasalanan yung gumawa. Kaya talagang pangalaging mananagutan natin sa Diyos pag nagpapala tayo. Kasi pwede naman natin iwasan yung ganyang bagay. Kung lahat ay pinaplano natin. Katulad sa heart ko, medyo kung gugustuhin ko pa mag-anak, pwede pa. Kaya lang, may plano kami. May plano kami na kunyari, dalawa lang talaga yung magiging anak namin. So, kung madadagdagan din, pwede kami gumawa ng kasalanan, ipapa-abort na namin. Pero, pinaplano namin lahat, kaya hindi kami kumagawa. At actually, kahit yung mga family planning, yung mga hindi namin ginagawa yun. Kasi, ayaw namin madagos sa Diyos. Sa tingin niyo po, bakit po ba ginagawa yung pag-abort? Ano po yung mga dahilan nila para mag-abort ng mga bata po? Unang-una, katulad sa kabataan, mostly kabataan na nagpapa-abort, di ba? Hindi pa sila handa na maging magulang. Or ayaw ng mga magulang. Hindi nila masabi sa magulang yung nangyari. Takot. So, magpapa-abort. Kaso mo, nasunod mo yung takot mo sa magulang, pero yung takot mo sa Diyos, yung pananagutan mo sa Diyos, ano yun? Sa magulang, pwede, ang magulang naman nakakatayos ang anak, pero yung magulang hindi. Pwede yung matanggap someday. Sa una, masakit, siyempre, sa katulad natin, una na nagpapakaral. Pero kung talagang paninindigan nyo naman, at nandiyan na yan, nandiyan naman yung mga magulang para sumuporta. Kaya lang, nakunahan nga sila kasi nga, walang takot sa Diyos. Pero kung isang tao may takot sa Diyos, hindi na nagagawin mo. Isang mga dahilan. Sa panig naman ng mga may asawa, so siguro magiging
may mga plano, magiging sagabal. Katulad ko, kunyari, sabi ko, pag malaki ng mga anak ko, maghanap buhay ako, magsuserve ako. Eh kung magkakanak ako, mag-i-stay na naman ako sa bahay, pwede kong lumilisip yun. Dahil nga kami ay nasa simbahan at kami ay nagbibigay din ng mga senyas, tapos kami pa yung gagawa. Yung kahit kami. Saka talaga, unang-una, malaki yung takot sa Diyos. Siguro isa rin dahilan yung sa tanong mo kasi bakit nag-a-abort yun. Siguro ang ibang kadahilanan ay yung iba, ayaw nilang, may plano kasi sila sa buhay nila eh. Tapos biglang, kumbaga, unexpected yung pagdating, masisira ang plano nila. So, kailangan ipa-abort, ganun. So, nagsisik sila ng abortion. Which is, hindi nila alam na pananagutan nila yun sa Panginoon. Diba? Tsaka iba, yung iba, figure conscious na hindi pa dapat yung mga modern na mga babae ngayon, diba? Ay, hindi pa dapat ito na matuloy ito. Kailangan mo ng ano. Kailangan siya nagiging immoral. Once na pinilano mo pata, wala siya. Isip ko pa lang ano siya. Palaglag, iniisip pa lang. Yun ang natutunan namin sa simbahan dito. Kasi parati naman kami may mga seminars kasi pari na bibigay. Iniisip mo pa lang isang bagay na which is mali sa aral ng simbahan ay kasalanan na yun. Lalo na isipin mo na magpapa-abort. Mali yun. Kasalanan na yun. Immoral na. Sino po yung sa tingin niyo may pananagutan? Alam mo sa akin, media. Yung effect ng yung katulad ng mga napapanood sa pelikula, yung mga naipapalabas, yung influensya ng media. Ang masyadong kasi minsan hindi nila naiisip kaya lang napanood nila. Pwede pala yun. Minsan di ba? Curious sila kung try ko pa yung kasi kumalat na media, yun nga. Because of Naka-influensya niyan yung media eh. May kakilala po ba kayong na nagpa-abort? Nagpunta po dito para mag-confess po na gusto nila magpa-abort, ano po yung gagawin nila? Magpapa-abort pa lang, hindi Apo. pa yun abort Di ba po? Kasi pag magpapa-abort, hindi na yung dumadaan dito. Hindi na sila, wala silang lakas na loob para pumunta rito, humingi ng counseling sa authorized na, kunyari, pare, madre. Hindi na nila yung gagawin. Siyempre, alam na nilang sagot eh. Bawal yung kasalanan yun. So, hindi maglalakas ng loob yun na pumunta rito. On their own, sarili na nila yun, gagawin nila yun. Kung talagang sa tingin nila sa gabal yung dinadala nila. Ano po ba yung may papayo nyo sa mga may gustong magpa-abort? Ano po yung may papayo nyo sa kanila? Siyempre, una, magkaroon sila ng takot sa Diyos. Diba? Yun ang pinaka-importante doon. Dahil buhay ay hindi galing sa tao, kung hindi galing sa Diyos. Kaya kailangan, una sa lahat, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Yung mga ano naman po, yung tingin niyo po, ba't po yung karamihan ng mga nagpapa-abort so iniiwan mo sa tapat ng simbahan? Siguro yung thinking nila mas maliligtas kasi may mga halaga eh. Kasi mostly talaga dito lang sa Paris namin. Hanggang ngayon nililinis na yung mga sulok-sulok kailan ng Sunday, may nakuha na naman. Kasi iniisip nila na ang mga tao dito may takot sa Diyos. Talagang pinablessan nung nakakuha kahit hindi niya alam kung sino nag-iwan. Sabi nila, pag iniwan ng doktor ng pinabot ay maliligtas. Maliligtas. Kasama si Malis. Hindi, mali yung ganun na ibigay siya. Oo, nilagay na yun sa bote. O sige, Mostly marami na-limit dito kung hindi sa iwan na rin dyan sa mga tabi ng salo na salo. nung Dito po raw sa parteng ito ng simbahan na to, sa tapat mismo ng altar na to,
Dito daw nakita ang isang fetus, kamakailan lang kwento nga ni Ate Lisa. Even yung mga gate na yan, Nasa alam niyo yung pintuan isang dahilan mismo. kung bakit inayos na yan. Mostly, yan iniiwan. Tapos ganyan na nga, hindi namin na-expect isang araw lang. Tapos may nakuha na naman. Parang ano na, parang ordinaryo na lang na.